Aling Nena, 68 anyos ako. 150 katao ang nakatitig sa akin, habang ang sarili kong anak na si Lorna ang humarang sa akin sa pintuan ng simbahan ng San Judas Tadeo. Sinasabing sobra ako sa binyag ng aking nag-isang apo. Ako si Aling Nena. Nagtrabaho ako buong buhay ko para mabigyan sila ng lahat. Pero noong araw na iyon, narealize ko na para sa kanila, cash machine lang ako na may paa. Hindi alam ni Lorna na ang cash machine ay may cancellation button din. At handa na akong pindutin iyon ng buong tapang. Kinabukasan, maaga pa akong nagising bago sumikat ang araw. Tahimik ang bahay. Yung malaking katahimikan na nararamdaman mo kapag naulila ka na at umalis na ang mga anak. Pero ngayon, hindi nakakainis ang katahimikan. Puno ito ng pag-asa. Araw na iyon ng binyag ni Miguel, aking apo, aking sinisinta, ang maliit na anghel na dumating sa pamilya natin 6 na buwan na ang nakalipas. 1 oras akong nag-ayos sa harap ng salamin. Binili ko ang magandang navy blue na damit na gawa sa mamahaling tela, yung tipong sakripisyo mo ang ipon para lang maging karapat-dapat sa okasyon. Maingat kong isinuklay ang buhok, tinakpan ang mga puting hibla, at isinuot ang pearl necklace na ibinigay sa akin ni Mang Rudy, yumaong asawa ko, noong ika-30 anniversary namin. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at sa unang pagkakataon matagal na panahon. Naramdaman kong maganda ako, mahalaga ako. Malaking araw ngayon, Nena, sabi ko sa sarili ng malakas para magbigay lakas loob. Makakasama mo ang pamilya mo. Lumabas ako ng bahay na kabado ang dibdib. Nagpa-reserve ako ng taxi para hindi na ako magmaneho at ma-stress sa traffic. Habang tumatakbo ang sasakyan sa mga kalye ng Maynila, iniisip ko lahat ng ginawa ko para sa okasyong ito. Hindi naman biro. Nang sabihin sa akin ni Lorna at Ramon na gusto nilang ipabinyag si Miguel, nagreeklamo sila na wala raw pera. Si Ramon, laging may project na hindi natutupad. Si Lorna naman, may trabaho pero mas malaki pa ang gastusin kaysa sa sweldo. Kaya gaya ng dati, lumabas ang nanay na manok. Huwag kayong mag-alala, mga anak, sabi ko 2 months ago. Ako na bahala sa venue, sa pagkain, at sa souvenirs. Gusto ko maging the best para kay Miguel. Binayaran ko ang pinaka-exclusive na function hall sa Quezon City, yung may malalawak na hardin at fountain. Binayaran ko ang handa para sa 150 katao, kahit dati 50 lang dapat. Pero lumaki ang guest list ni Ramon na parang bula. Business contacts, ma. Sabi niya nang may ngiti na hindi ko talaga nagustuhan. At ako naman, tanga, pumirma ng tsekwe. Binayaran pati ang baptismal gown na imported linen na mas mahal pa sa damit ko. Hininto ako ng taxi sa harap ng simbahan ng San Judas Tadeo. Maraming tao sa labas, mga luxury car, mga nakaayos na hindi ko kilala. Nahiya ako. Sino ba ang mga ito? Wala man lang kapitbahay o pinsan mula sa side namin. Nahirapan akong umakyat sa hagdan dahil sa tuhod ko na. Sumusuporta ako sa baston kong kahoy na may ukit. Naririnig ko na ang organ music sa loob. Sakto ako sa oras. Pagdating ko sa atrio, nakita ko si Lorna. Maganda siya, hindi ko maikakaila, nakakriyam na damit. Buhok nakatali. Hawak niya si Miguel. Si Ramon, kausap ang grupo ng mga nakasuit. Napuno ako ng pride. Iyon ang dugo ko. Lumapit ako ng nakangiti ng todo. Handa nang maghalik at pumasok sa simbahan. Lorna, anak. Tawag ko, itinaas ang kamay. Lumingon siya. Nawala ang ngiti niya agad. Hindi yon tingin ng pagtanggap, tingin iyon ng inis. Parang may mansa sa damit niya. May sinabi siya kay Ramon, ibinigay ang bata, at mabilis na lumapit sa akin. Hinarang ako bago pa ako makarating sa main door. Ma, ano ginagawa mo rito? Tanong niya ng mahina pero matigas. Natigilan ako. Ano raw binyag ni Miguel ito? Ako ang lola niya. Tumingin si Lorna sa paligid na parang nahihiya sa mga hindi ko kilalang tao. Ma, may problema sa logistics, sabi niya, nakapamewang. Maliit ang simbahan. Kailangan naming mag-prioritize. Prioritize. Paulit-ulit ko ang salita na parang ibang wika. Anak, ako ang nanay mo. Binayaran ko ang handaan. Binili ko ang gown na suot ng bata. Alam ko, ma, at sobrang salamat talaga. Sabi niya nang may tono na parang kausap ang bata o matanda na hindi na nakakaintindi. Pero nagimbita si Ramon ng mga business partners niya, mga importante, mga influencer, politicians, mga makakatulong sa pag-angat natin. Alam mo naman kung paano iyan. Parang may malamig na buhol sa tiyan ko. Sinabi mo bang hindi ako pwedeng pumasok? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Buntong hininga si Lorna nang may inis. Wala nang upuan, ma. Puno na ang loob. Nandun ang parents ni Ramon, mga partners, investors. Walang extra chair.
Sumulyap ako sa likod niya. Bukas ang pinto. Nakita ko ang parents ni Ramon sa front row. Parang hari. Hindi man lang sila nag-ambag. May nakatayo sa likod, may space pa. Pwede bang tumayo na lang ako sa likod pakiusap ko? Diyos ko, nagmakaawa ako para makita ang binyag ng apo ko. Hindi, ma, putol niya. Pangit tingnan. Saka sa reception, wala ring table para sayo. Nasag na BY group. Hindi mo naman kilala ang mga tao. Maabor ka, maiirita ka. Tapos ako pa mag-alaga sayo. Mas mabuti nang umuwi ka at magpahinga. Parang sinampal ako. Hindi, mas masakit pa sa sampal. Ito'y saksak diretso sa puso. 150 kataong maestranghero kakain ng pagkain ko. Inom ng alak ko, at magselebrete gamit ang pera ko. Habang ako, itinaboy na parang asong gala na sumuot sa handaan. Dumadaan ang mga tao sa tabi ko. May nagtingin ng may kuryosidad isang matandang nakaayos sa pintuan na mukhang gulat. May narinig akong tawa. Nakita ko si Ramon sa malayo. Ni hindi man lang ako nilingon. Busi siya. Tumatawa sa biro ng isang lalaki na may gintong relo. Sa sandaling iyon, may nabali sa loob ko. Tahimik. Ang tunog ng pasensya na nabali pagkatapos ng maraming taon ng pagtitiis sa kapabayaan. Pagpapalusot sa pagkalimot. Pagdadahilan sa sakim ni Lorna. Tiningnan ko siya sa mata. Inaasahan niyang umiyak ako, mag-eskandalo, o yumuko at umalis na lang gaya ng dati. Ang mabuting si Nena, ang lola na lahat pinapatawad. Humugot ako ng malalim. Amoy mamahaling pabango at pagpapanggap. Sige, anak, sabi ko. Matatag ang boses ko, kalmado. Mukhang napag-aanan si Lorna. Salamat sa pag-unawa, ma. Ikaw talaga. Bukas pupunta ako at ikukwento ko lahat. May dadalhin akong cake. Mabilis na hinalikan niya ako, sa pisngi isang halik na hindi man lang dumampi. Lumingon siya at pumasok sa simbahan. Sumara ang malalaking pinto. Lumabas ang unang nota ng Ave Maria. Naiwan ako roon, mag-isa sa atreo. Init ng tanghali sa mukha, pero malamig ang buto ko. Masakit ang paa ko sa bagong sapatos, masakit ang puso. Dahan-dahan akong bumaba. Hindi ako umiyak. Tuyot ang mata ko. Wala na ang taxi driver. Naglakad ako ng 2 block para makasakay ulit. Sa biyahe pauwi, hindi ako nag-isip ng lungkot. Ang lungkot ay lutsuri na hindi ko kayang bayaran noon. Kailangan kong gumalaw. Nagsimulang mag-isip ako ng numbers. Negosyante ako buong buhay. Nagsimula sa pagtitinda ng pandesal sa basket. Nagtapos sa pagmamay-ari ng 3 malaking bakery at ilang commercial space sa Maynila. Naulila ako ng maaga. Pinalaki si Lorna habang pinatatakbo ang negosyo. Hindi niya alam ang pagising ng 3:00 ng madaling araw para mag-alsa. Ang pakikipag-away sa suki, ang pagbibilang ng barya para sa kuryente. Alam niya lang ang private school, branded clothes, bakasyon sa beach. Siguro iyon ang pagkakamali ko. Binigay ko lahat ng handa na. Lumaki akong walang silbi, pero may taste ng reyna. At si Ramon Parasito na may diploma na pinakasalan si Lorna dahil naamoy niya ang mana. Pag-uwi ko, binuksan ko ang pinto. Tahimik ulit. Tinanggal ko ang sapatos sa may pintuan at itinapon doon. Diretso ako sa study room ko, maliit na kwarto na may lumang desk, computer, at folders. Naupo ako sa leather chair ni Mang Rudy. Tiningnan ko ang orasan 12:30 minuto. Tatagal ang misa ng 1 oras. Tapos lipat sa Crystal Palace. Reception 2:00. May oras pa ako. Kinuha ko ang lumang phone book ko, yung black leather, na sinasabi ni Lorna na itapon dahil nasa cellphone naman daw lahat. Pero doon ang mga importanteng numero. Hinahanap ko ang letra M. Mendez, Ati. Mendez. Tinawagan ko. 2 ring. Hello, matigas na boses. Sabado, siguro nagpapahinga siya. Ati, si Aling Nena po ito. Tumigil siya saglit. Kilala niya ako. Alam niyang hindi basta tawag iyan. Aling Nena, anong nangyari? Akala ko nasa binyag ka ng apo mo. Nagbago ang plano, Ati. Nasa bahay ako. Kailangan kong magpa-cancel ng ilang transaksyon agad. Siege po, Aling Nena. Ano po? I-cancel ang cheque para sa function, hal yung malaking bayad sa banquet. At saka yung sa event organizer, para sa decor at music. Tahimik siya. Aling Nena, malaking halaga iyon. Kung i-cancel, problema sa venue. Baka hindi na makapagsilbi ng pagkain. Exactly, Ati. Iyon ang gusto ko. Sigurado ka po binyag ng apo ninyo iyan. May mga bisita, pamilya. Walang pamilya roon, Ati. Mga estranghero at 2 walang hiyalang. Pakinggan ninyo. I-cancel ang cheque ng hall. I-block lahat ng additional credit cards ni Lorna
na nasa pangalan ko lahat. Gagawa po ako ngayon sa API ng bangko. Ano pa po? Yung commercial space sa may EDSA na ginagamit ni Ramon bilang office niya. Sa pangalan ko pa rin ang contract. Ihanda mo ang eviction notice para sa lunes ng umaga. Tapos na ang libre. Kung gusto niya ng office, magbayad siya. Aling nena, ito na ba talaga digmaan na ba tanong niya na may halong pag-aalala at paghanga? Hindi digmaan, ati. Edukasyon lang. Lesson na dapat ibinigay ko 20 taon na ang nakalipas. Isa pa. Tawagan mo ang manager ng Crystal Palace. Kilala mo siya. Sabihin mo na hindi na ma-authorize ang payment. Kung gusto nilang singilin, kay Ramon at Lorna na. Gawin agad bago pa magsimula ang appetizers. Tatawagan ko agad, aling nena. Okay lang po ba kayo? Tumingin ako sa labas. Maliwanag ang langit. Tinanggal ko ang pearl necklace at inilagay sa desk. Mas magaan ang pakiramdam ko. Mas maganda pa kaysa dati, ati. Tuloy mo na. Binaba ko ang telepono. Sumandal ako at ipinikit ang mata. Naisip ko ang eksena. Ang 150 bisita dumadating sa Crystal Palace. Nakatayo ang waiters na nakapamaywang. Lumalapit ang manager, kay Ramon dala ang bill. Ang puso ko, na kanina'y parang pasas na kulubot, biglang bumibilis ng malakas at matatag. Tumayo ako at pumunta sa kusina. Nagluto ako ng matapang na kape. Kinuha ko ang ilang biskwit. Naupo ako sa hapag mag-isa pero hindi na rejected. Makapangyarihan na ako. Taon-taon akong naging ATM ng pamilya. Ang matandang pumipirma ng tsekwe at tumatahimik para hindi makagambala. Pinayagan ko silang lapastanganin ako sa harap ko. Akala ko yon ang pag-ibig ng ina. Pero ang pag-ibig ng ina ay hindi pagiging banig na tinatapakan. Ang pag-ibig ay tama rin pagtutuwid. At tutuwid ako ng todo. Ang cellphone ko ay tumunog. WhatsApp message mula sa family group. Ipinadala ng isang malayong pinsan na hindi alam na wala ako roon. Laawan ni na Lorna at Ramon na nag-cheers ng tsampag. Nakangiti na parang nanalo. Sa baba, ang ganda ng handaan, salamat sa lahat. Tiningnan ko ang oras. 2:15 ng hapon. Nagsimulang tumunog ang landline. Pagkatapos ang cellphone ko pumupunta ang pangalan ni Lorna. Hayaan ko munang tumunog ng isang beses, 2, 3, 4. Hindi ko sinagot. Tumunog ulit si Ramon naman. Hindi rin. Bumalik si Lorna. Kinuha ko ang cellphone, inilagay sa silent mode, at pinatihaya sa mesa. Uminom ako ng kape. Tamang-tama ang tamis. Naisip ko ang gulo sa Crystal Palace, ang kahihiyan, ang public humiliation na gustong iwasan nila sa akin. Ngayon ay dumadagsa sa kanila ng 150 beses. Wala nang lugar para sa'yo, ma. Tama sila. Walang lugar ako sa buhay nila na puro pakitang tao at peke. Pero sa buhay ko, sa totoong buhay ko, ako ang may hawak ng chessboard at kaka-checkmate ko lang. Tinapos ko ang kape ng dahan-dahan. Pumunta ako sa kwarto, hinubad ang damit pang party, at isinuot ang paborito kong housecoat yung malambot na koton na luma na pero komportable. Pakiramdam ko'y ako na ulit. Patuloy na tumutunog ang landline na parang sigaw sa malayo. Tinanggal ko sa saksakan. Lumapit ako sa bintana ng kwarto na nakaharap sa kalye. Dumaan ang kapitbahay na naglalakad ng aso. Normal ang labas, pero alam ko sa kabilang dulo ng lungsod, sa Marangyang Function Hall, gumuho ang mundo ni Lorna. At iyon ang simula pa lang. Bukas Linggo, darating sila para mag-explain, sigawan ako, o humingi ng pera para bayaran ang utang sa venue. Pero bukas, makikita nila ang ibang nena. Ang nena na nagtayo ng imperyo mula sa wala. Nagising na ang natutulog. Humiga ako sa kama para makapagpahinga. Kailangan ko ng tulog. Bukas ay magiging abala ang araw. Ipinikit ko ang mata at sa unang pagkakataon matagal na panahon. Natulog ako ng nakangiti. Alam na puno ng desperate messages ang silent phone sa kusina at babasahin ko lang kapag gusto ko na. Gusto nila ng exclusivity. Sige, ngayon may problema silang exclusive sa kanila. Natulog ako ng mahimbing, walang sleeping pill, walang pag-ikot-ikot sa kama. Hindi na iniisip kung sapat ba ang sweldo ni Lorna sa hulog ng sasakyan. Kung natapos na ba ni Ramon ang kanyang ghost project. Natulog ako ng payapa. Dahil sa wakas ay nabitawan ko ang mabigat na pasanin na hindi naman sa akin dapat. Pagkagising ko, malambot ang liwanag ng linggo sa kurtina. 6:00 ng umaga body clock ng dating panadero. Kahit hindi na ako nag-aalsa ng harina. Tahimik ang bahay, pero hindi na walang laman. Malinis ito. Tumayo ako, isinuot ang tsinelas, at pumunta sa kusina. Isinaksak ko ulit ang landline. Agad na kumislap ang red light ng answering machine. 22 new messages.
Tiningnan ko ang cellphone 53 missed calls, daan-daang WhatsApp. Nagluto ako ng chamomile tea na may pulot ng dahan-dahan. Naupo sa favorite chair ko, isinuot ang salamin, at nagsimulang suriin ang pinsala hindi ng takot, kundi parang scientist na nag-observe kung paano nagre-react ang mga insekto kapag inalisan ng asukal. Unang voice message, 2 oras 45 minuto AM kahapon. Si Lorna. Ma, ano ba problema mo? Sabi ng manager, hindi pumasa ang card. Nasa toast na kami. Sagutin mo. Pinapahiya mo ako. Pangalawa, 3 oras 10 minuto AM. Si Ramon, nanginginig ang boses sa galit, pero pilit na kalmado yung dating gamit niya para manipulahin ako. Aling nena, siguro error lang ng bangko. Tawagan mo agad si Ati Mendez. Pinipigilan na nila ang main course. Nagtatanong na ang mga partners ko. Seryoso ito, aling nena. Pagsapit ng alas 4, wala ng manners. Egosta ka. Paano mo nagawa ito sa amin? Nag-collect pa kami sa mga ninong para sa corkage. Umalis na ang mga tao. Sinira mo ang buhay ko. Sigaw ni Lorna. Sa background, umiyak si Miguel kawawang apo ko. Sumisipsip ng negatibong enerhiya. Isinunod ko lahat. Sigawan, iyak, walang kwentang banta nakakasuhan ako para sa sarili kong pera. Sa hating gabi, katahimikan na ng pagkatalo. Ngumiti ako. Uminom ng tiye. Ngumiti ulit. Pero hindi ako tumigil doon. Kailangan kong malaman kung saan ako nakatayo. Pumunta ako sa study room. Kinuha ang blue folder yung folder ng properties at sureties na hindi kailanman binasa ni Lorna dahil nakakabore daw. Sa loob, ang katotohanan. Una, ang bahay na tinitirhan nila magandang subdivision sa Paranaque. Sabi ni Lorna lagi, bahay ko, hardin ko. Pero nasa pangalan ko ang titulo. Komodato lang libre habang nag-improve ang financial status nila. 8 taon na iyon. Hindi umunlad dahil wala silang gustong umunlad. Pangalawa, ang SUV ni Ramon yung pinagmamalaki niyang simbolo ng sukses. Ako ang nag-down payment. Ako ang may automatic debit sa savings ko under transportation aid for grandkids. Pangatlo, ang credit cards. Pumasok ako sa online banking. May charges sa spa, luxury boutiques, sushi restaurants. At ano ito? Golf shop. Hindi naman naglalaro ng golf si Ramon. May hapdi sa dibdib hindi sakit, kundi hiya. Hiya sa sarili ko. Paano ako naging bulag ng ganito katagal? Tumayo ako, lumapit sa full-length mirror sa hallway. Tiningnan ko ang sarili ko, 68 anyos na babae. Nakita ko ang mga wrinkles, mapa ng buhay na puno ng trabaho. Nakita ko ang mga kamay kahit may manicure na. May lakas pa rin na nagbuhat ng 50 kilo sak ng harina. Pinanday kanila, nena, sabi ko sa salamin. Tinuring kanilang lumang muebles na nagbibigay pera. Akala nila mahina ka dahil generous ka. Nakalimutan nila kung kanino galing ang dugo nila. Naalala ko noong simula kami ni Mang Rudy. Wala kaming wala. Natutulog sa matres sa likod ng unang maliit na bakery. Nang mabuntis ako kay Lorna, nagtrabaho ako hanggang araw ng panganganak. Nabiyak ang panubigan habang nagsiserve ng customer at 3 araw pagkatapos. Bumalik ako sa counter na may babi sa basket sa tabi ng oven. Ako ang nagtayo nito lahat pawis, luha, talino. Nakipagnegosyo sa matitigas na supplier na gustong makita akong bumagsak dahil babae ako. Nakaligtas ako sa crisis, devaluation, dirty competition. At ngayon, isang manugang na mayabang at isang anak na makulit ang nagsasabing wala akong lugar. Ang galit ay naging diskarte. Malamig, kalkulado. Bumalik ako sa desk. Kumuha ng papel at ballpen. Gumawa ako ng listahan hindi grocery list, kundi adjustment list. Bahay, 30 araw para lumipat o magbayad ng market rent. SUV, ibalik bukas o I report as stolen. Office ni Ramon, immediate eviction. Mana, tawagan ng notaryo bukas para i-modify ang will. Pag sinulat ko ang mana, natigilan ako. Malakas na hagbang iyon ni cut off ang nag-iisang anak. Pero naalala ko ang tingin niya kahapon yung paghama. Prioritize namin ang importante. Sige, ngayon ako ang magpre-prioritize ng dignidad ko. Biglang tumunog ang doorbell. Hindi normal na tunog matagal. Paulit-ulit, sinundan ng katok sa pinto. Ma, buksan mo. Alam naming nandito ka. Sigaw ni Lorna. Tiningnan ko ang oasan 11 ng umaga. Matagal silang natulog. Siguro dahil sa hangover o away. Hindi ako nagmadali. Isinara ko ang folder ng dahan-dahan. Inayos ang house coat. Nilagyan ng tubig ang kettle, at saka pumunta sa pinto. Binuksan ko. Nandoon sila. Si Lorna, namamaga ang mata,
Lumulutang pa ang makiop kahapon. Si Ramon sa likod, gusot ang damit, hindi nakapag-ahit, mukhang galit na aso. Wala si Miguel. Ano ba kasing iniisip mo? Sigaw ni Lorna bago pa makapasok. Itinulak ang pinto. Pinahiya mo kami. Iniwan pa namin ang relo ni Ramon bilang sanglayong regalo ng parents niya. Magandang umaga rin sa inyo, anak, sabi ko ng mahina, kaiba sa sigaw niya. Lumayo ako. Pasok kayo. Malapit nang matapos ang tsaa. Pumasok sila na parang bagyo, puno ng chaotic energy. Diretso sa sala. Itinapat ni Ramon ang paa sa center table na may sapatos gaya ng dati. Babaan mo ang paa mo, Ramon, sabi ko. Nagulat siya. Ano? Babaan ko sa mesa mo. Kao ba ito, magkakamot? Mumiti siya ng nervous, pero ibinaba niya ang paa. Tinitingnan ako na parang may lumabas na pangalawang ulo sa akin. Si Lorna, naglalakad-lakad, kumakaway. Ma, huwag mong iwasan ang topic. Kailangan mong ayusin ito. Binigyan kami ni Ricardo ng deadline bukas, tanghali. Halos 500,000, ma. Kailangan mong mag-transfer agad at dagdagan mo pa ng moral damages sa mga bisita. Naupo ako sa armchair, binuksan ang paa, tiningnan sila. Talagang akala nila buntot lang ito ng galit ko. Akala nila masasaktan ako. Iyak, sisigawan nila ako ng kaunti. Tapos lalabas ako ng tsekwe para bilhin ang kapatawaran nila. Hindi ako magbabayad kahit ano, Lorna, sabi ko. Katahimikan. Naririnig mo ang hum ng ref mula sa kusina. Ano raw? Hindi ka magbabayad? Tanong ni Ramon, sumandal pa sulong na may agresibong tono. Aling nena, maging reasonable tayo. Nag-commit ka. May verbal contract. Ang contract ay para sa binyag ng apo ko family event. Pero kahapon, malinaw na sinabi ninyo na hindi yon family event. Business meeting at social climbing yon. At hindi ako nagfi-finance ng negosyo ng kahit sino. Ramon, lalo na sa iyo na wala namang kita. Namula si Ramon. Tumayo siya bigla. Ingat sa sinasabi mo, aling nena. Wala kang alam sa modern business. Mataas ang level ng contacts ko. Mga parasites na nakasweet lang ang contacts mo. Katulad mo. Lumabas ang salita ng diretso. Matalim. Napahiyaw si Lorna. Ma, huwag mong kausapin ng ganyan ang asawa ko. Nagsesenil ka na, yan ang problema mo. Nag-iiba ka na dahil sa edad. Baka nga, sabi ko, nagkibit balikat. Sabi nga, dala ng edad ang karunungan pero minsan, dala rin ang kaliwanagan. At kahapon sa pintuan ng simbahan, nakita ko lahat ng malinaw. Sinabi ninyo na wala akong lugar, na sobra ako, na hindi maganda ang itsura ko sa Instagram photos ninyo. Ma, hindi ganoon, pilit ni Lorna, lumambot ang tono, victim mode na naman. Gusto lang naming maging perfect lahat. Naiintindihan mo naman, sobrang pressure. Naiintindihan ko ng lubos, anak. Gusto ninyo ng perfect party gamit ang pera ng imperfect na nanay. Gusto ninyo ang lutsuri, pero walang matandang nagbabayad. Sig wish granted. Umalis ang matanda at sumama ang pera niya. Tumayo ako. Kinuha ko ang blue folder mula sa desk at ibinagsak sa center table. Matigas na tunog. Ano yan? Tanong ni Lorna na may hinala. Iyan ang realidad mo, Lorna. Iyong realidad. Binuksan ko at kinuha ang unang dokumento. Ito ang titulo ng bahay ninyo. Alam ninyo, akin ito. Bukas, magsisimula ang proseso ng pagwawakas ng komodato. May 1 buwan kayong lumipat o magsig ng lease contract. 100,000 monthly market rate sa subdivision ninyo. Namutla si Lorna. Sumandal siya sa sofa para hindi matumba. Tinutulak mo kami sa kalye kasama ang babi. Apo mo siya. Hindi ko kayo itinutulak sa kalye. May bubong kayo. Ngayon lang, babayaran ninyo ito tulad ng responsible adults. At tungkol sa apo ko, huwag kang mag-alala. Kung hindi ninyo kaya magbayad ng bubong para sa kanya, ako na ang mag-a-apply ng temporary custody para walang kulang sa kanya. Dahil sa kanya, gusto ko. Sa kanya, pinoprotektahan ko. Pero sa inyong dalawa tapos na ang bakasyon. Nanginginig na si Ramon, hindi nagalit. Takot na talaga. Alam niyang babagsak ang kanyang card, house sa 2 segundo, kung wala ang bahay at pera ko. Aling nena, hindi namin kaya ang rent na iyan. Alam mo namang nagmatur pa lang ang projects ko. Kailangan ko ng oras. Tapos na ang oras mo, Ramon. May 8 kang taon. At saka kinuha ko ang isa pang papel, kailangan ko ang susi ng SUV. Ngayon na. Ano? Akin yan. Sigaw niya. Hindi, Ramon. Basahin mo ang papeles. Akin ang sasakyan. Ako ang bumili. Ako ang nagbabayad ng insurance at buwis. Ikaw lang ang driver.
At dahil gusto mong iwan ang biyenan mo sa kalye, siguro maglakad-lakad ka muna. Mabuti para sa kalusugan at sa kababaang loob. Inilahat ko ang kamay. Ang mga susi. Tumingin si Ramon kay Lorna. Si Lorna nakatungo, umiyak ng tahimik hindi dahil sa pagsisisi, kundi sa kawalan ng magawa. Narealize niyang hindi na lang tumigil sa pagitlog ang manok ng gintunaging agila na ito at binubunutan na sila ng mata. Ayaw kong magbigay kahit ano. Sigaw ni Ramon sa huling pagtatangka. Ito'y pagnanakaw. Tatawagan ko ang pulis. CJ, sabi ko, tinuro ang telepono. Tawagan mo. May lahat akong resibo sa pangalan ko. May titulo ako. Pagdating ng pulis, makikita lang nila ang isang lalaki na gustong agawin ang ari-arian ng matanda. Sino sa tingin mo ang matatalo? Nanginginig ang kamao ni Ramon. Mukha niya'y puno ng galit. Sandali, natakot ako bata at malakas siya, matanda ako. Lumapit siya ng isang hakbang. Puta kang matanda ka, bulong niya. Sa sandaling iyon, nag-activate ang survival instinct ko yung nabuo sa palengke habang nakikipaglaban sa magnanakaw at mandaraya. Hindi ako umurong. Tumayo ng tuwid, itinaas ang baba. Tiningnan siya ng malamig na nakakapangingilabot. Subukan mo, sabi ko ng mahina. Subukan mong hawakan ako kahit isang hibla. Ramon, at isinusumpa ko sa memorya ni Mang Rudy hindi lang bahay at sasakyan ang kukunin ko sa iyo. Ikukulong kita at sisiguraduhin kong hindi ka na makakakita ng araw sa lungsod na ito. May pera ako. May contacts ako. Subukan mo. Nagkatinginan kami. Humihinga siya ng malakas. Kumurap siya. Sa wakas, ibinaba niya ang tingin. Kinuha ang susi mula sa bulsa. At itinapon ito sa sahig sa paanan ko ng may galit. Itago mo yung basura mo. Sabi niya. Pulutin mo, sabi ko. Ano? Pulutin mo ang susi at ibigay sa akin ng maayos. Hindi ako katulong mo na pupulutin ang kalat mo. Sa bahay ko, may respeto. Tumingin siya sa susi sa sahig. Tumingin kay Lorna na umaasa ng tulong. Pero si Lorna ay nakayuko na, talo na. Dahan-dahan, puno ng kahihiyan. Yumuko si Ramon kumirit ang tuhod niya kinuha ang susi at inilagay sa kamay ko ng bastos. Lumabas kayo rito, sabi ko. Sinarado ang kamao sa malamig na metal. At huwag na kayong bumalik hanggat wala kayong seryosong plano kung paano ninyo babayaran ang lahat ng utang ninyo sa akin. Lorna, isang linggo mula ngayon ang birthday ko. Huwag na kayong mag-abala pumunta. Busi ako sa pagselebrete kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Hinawakan ni Ramon si Lorna sa braso. Halos kalad ka rin palabas. Sumara ang pinto ng malakas na nanginginig ang mga picture frame. Naiwan ako mag-isa sa hallway. Nanginginig ng kaunti ang mga binti ko dahil sa adrenaline. Naupo ako sa upuan sa may pintuan. Tiningnan ko ang susi sa kamay ko. Tiningnan ko ang blue folder sa mesa. Nagsimula na. Walang balikan. Nagdeklara ako ng digmaan sa sarili kong anak, sa sarili kong dugo. Masakit. Siyempre masakit. May tumulong na luha sa pisngi ko. Pero sabay na may sariwang hangin sa baga ko. Sa unang pagkakataon matagal na panahon, ako ang may kontrol. Pero alam ko, hindi ito matatapos dito. Makakaganti si Ramon vindictive at tanga. Dangerous combination. At si Lorna, desperate na mapanatili ang social status. Susubukan nilang gamitin si Miguel para manipulahin ako. O ipa-invalidate ako sa korte na may dementia. Kailangan kong mag-armor. Kailangan ko ng hukbo. Kinuha ko ang cellphone at hinanap ang lumang contacts. Hinanap ko ang Leonas ganyan namin tawag sa grupo ng mga retired na businesswomen friends ko. Mga babaeng nagtayo rin ng imperyo at itinakwil na ng lipunan dahil matanda na. Matagal ko nang hindi nakikita dahil sabi ni Lorna, masama daw impluensya at hindi sophisticated. Tinawagan ko si Tita Tess dating may-ari ng pinakamalaking chain ng hardware sa South. Tess, si Nena ito. Si Nena ang panadero. Buhay pa ako. Pakinggan mo, kailangan kong tipunin ang grupo. Lahat. May plano ako at kailangan ko ng tulong ninyo. Bibigyan natin ng leksyon ang mundo at mabawi ko ang buhay ko. Kita tayo sa kapehan sa ermita. 1 oras. Binaba ko. Pinunasan ko ang tanging luha na pinayagan ko. Tumayo ako at nagbihis. Hindi house coat. Isinuot ko ang pinaka-impeccable na business suit ko. Naglagay ng matinding pulang lipstick at pinakamagandang sapatos. Nawala na ang mabait na lola sa bakasyon. Bumalik na ang boss. Habang palabas ako para makipagkita sa bagong work council ko, hindi ko alam na si Ramon ay tinatawagan na ang isang walang prinsipyong abogado para ipa-declare akong mentally incapable. Nagsisimula pa lang ang digmaan at marumi ang laro nila. Pero hindi nila alam. Ako ang nakatuklas at nag-imbento ng laro.
Ang caf ng mga birhen sa Ermita ay isa sa mga lugar sa Maynila na may amoy ng kasaysayang kahoy na barnisado, kape na bagong giling. Doon nagtitipon ang mga seryosong usapan. Mas marami pa ang negosyo kaysa sa mga high-rise building. Pumunta ako roon ng Linggo ng umaga. Ang takong ng sapatos ko ay tumutunog sa marmol na sahig. Nandun na sila sa pinakamalayong mesa, reserved, sa ilalim ng lumang painting ng Maynila. Ang aking mga leonas. Tita Tess, dating may-ari ng pinakamalaking chain ng hardware sa Timog. Buhok puti na short, tingin na parang lawin. Ati. Matilde, dating judge, unang babaeng hukom sa probinsya. Matigas na bakal ang hustisya. Sofia, balo ng dating diplomat. Alam ang sekreto ng bawat pamilya, mayaman mas marami pa kaysa sa pari ng simbahan. Huli ka, nena, sabi ni Tita Tess habang tumitingin sa relo. Pero may mainit na ngiti. Na-order na namin ang kapuksino mo na may cinnamon. Umupo ako, inilagay ang bag sa mesa, at huminga ng malalim parang nabitawan ang bigat ng nakalipas na 24 oras. Naglinis muna ako ng basura bago lumabas. Sabi ko, tinutukoy ang pagbisita ni Ramon at Lorna. Naiimagine na namin, sabi ni Ati. Matilde habang inaayos ang salamin. Mabilis ang chismis, nena. Sabi ni Sofia, may eksena sa Crystal Palace kahapon parang teleserye. Tumigil ang paghahain ng alak. Namula si Ramon na parang hipon, habang sumisigaw sa manager. Tumango si Sofia ng may elegance. Disastros daw talaga. May nag-walk out para kumain ng fishball sa kanto dahil gutom. Vulgar. May halo ng saya at sakit sa dibdib ko. Sakit dahil dala nila ang apelyido ko. Saya dahil nagsimula na ang leksyon. Hindi ako nandito para sa chismis, mga ate. Sabi ko habang umiinom ng kape para linisin ang lalamunan. Dito ako para sa digmaan. Kailangan kong magpa-blind. Binantaan ako ni Ramon, sinabi niyang baliw na ako. Senil na. Tahimik ang mesa. Si Ati. Matilde ang unang nagsalita. Lumipat mula kaibigan patungo sa strategist. Ang klasikong galaw ng mga anak na parasite kapag sinarhan ang gripo mental incapacity. Sabi niya ng malalim. Maghahanap sila ng doktor na corrupt para magdiagnose ng early dementia. Tapos magpa-file ng guardianship. Kung manalo sila, si Ramon ang magiging legal guardian mo. Kontrol niya ang pera, properties, pati kalayaan mo. Naramdaman ko ang lamig sa likod. Naisip ko si Ramon na nagkokontrol sa buhay ko. Ikinukulong ako sa murang nursing home habang ginagamit ang pera ko sa mga proyekto niya. Hindi ko papayagan, sabi ko ng matigas. Siyempre hindi, sabi ni Tita Tess, hinampas ang mesa ng mahina gamit ang kamay na puno ng singsing. Ikaw ang nagtayo ng 3 malaking bakery habang nagpapasuso. Ikaw ang pinakamatino sa amin. Matilde, sabi ko, kailangan ko ng preventive defense. Bukas ng umaga, pupunta tayo kay Doc Arango, yung pinaka-respected na psychiatrist sa korte. Gagawin nating voluntary evaluation. Certified na buo ang faculties ko. Kapag may papel na iyan, babalik sa kanila ang anumang attempt na ideklara akong baliw, magiging libel at falsification pa. At ako naman, sabi ni Sofia, bahala sa social side. Akala ni Ramon na maililigtas siya ng contacts niya. Kawawa. Mga kaibigan ng pera iyan, hindi ng tao. Tatawagan ko ang ilang tao sa klub sa Martes. Walang sasagot sa kanya. Magiging social outcast siya. Salamat, sabi ko. Ramdam ko ang init sa mata. Ito ang tunay na loyalty. Ito ang pamilyang pinili. 2 oras kaming naglano, hindi kwentuhan ng magkakaibigan, kundi board meeting. Tiningnan ang assets, legal witnesses, contingencies. Paglabas ko sa CAF, hindi na ako parang biktima. Generala na ako na may staff. Lunes ng umaga, maulap at mabigat ang panahon, parang alam ng Maynila na darating ang bagyo. Nakatayo ako sa harap ng salamin alas 7. Gray suit, puting silk blouse, pearls, walang lola na mabait. Si Aling Nena na negosyante ngayon. Una kong hintuan, klinik ni Doc Arango. Kasama si Ati, Matilde. Matagal na exam memory test, logic, math, emotional check. Sa huli, pumirma ang doktor ng may flourish. Aling Nena, mas matalas ang isip ninyo kaysa sa marami kong pasyente na 40 anyos pa lang. Lucid, oriented, superior cognitive function. Sinumang magsabi ng iba, nagsisinungaling. Lumabas ako roon na parang may diamond shield sa bag. Samantala, nagsisimula ng mag-effect ang silent execution. Alas 9:00 media ng umaga. Nag-vibrate ang phone notification mula sa security company ng commercial space ni Ramon sa EDSA. Attempted unauthorized entry. Smart lock activated. Ngumiti ako. Pinapalitan ko na pala ang codes at locks noong Linggo ng gabi gamit ang emergency locksmith.
Pumunta ako sa EDSA. Bumaba sa kabilang kalsada sa isang cafe na may malalaking bintana. Nag-order ng tsaa at nanood. Nandoon siya si Ramon, binubugbog ang salamin na pinto. Kaagad nakausap sa cellphone. Galit na galit. Sa tabi niya ang sekretarya niya. May kahon ng gamit, mukhang nahihiya. Dumating ang dalawang kliyente na nakasuit. Pilit nang umingiti si Ramon. Nagpapaliwanag ng technical issue. Biglang dumating ang pulis patrol. Tinawag niya ang pulis tanga talaga. Lumapit ang mga pulis. Naglabas si Ramon ng papeles. Tiningnan ng pulis sa tablet, umiling, at ibinigay ang papel eviction notice at termination of komodato na inihanda ni Ate Matilde at ipinadala kaninang umaga. Nabasa ni Ramon. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat niya. Umalis ang mga kliyente. Iniwan siyang mag-isa sa harap ng saradong pinto ng pangarap niya bilang negosyante. Ang sekretarya, ibinigay ang susi at umalis patungo sa bus stop. Uminom ako ng tsaa malamig na, pero masarap na parang Gloria. Tanghali, pumunta ako sa main branch ng bangko doon sa corporate accounts ko. Aling Nena, karangalan po, sabi ng regional manager na si MR Pineda, personal na sumalubong. Kailangan kong magbago ng authorized signatories sa bakery accounts at personal accounts ko. Habang pumipirma ako ng revocation ng powers na ibinigay ko kay Lorna noon, tumunog ang phone si Lorna. Iniwan ko munang tumunog. Ang 4 na beses, sinagot ko at inilagay sa speaker para makapirma pa rin. Ma, nightmare ito. Umiyak siya ng husto. Nasa supermarket ako, puno ng diapers at pagkain. Hindi pumasa ang card insufficient funds o block. May tao sa pila na nakatingin. Nahihiya ako. Pasensya na, Lorna, sabi ko ng kalmado habang pumipirma. Na-cancel ang additional cards noong Sabado. Pero kailangan ko ng diapers para kay Miguel. Sigaw niya. Wala akong cash. Hindi sumasagot si Ramon. Ma, please, huwag mo akong gawin ito rito. May hapdi ang anak ko, nahihiya sa publiko. Sumigaw ang instinct ko na tulungan mo siya. Pero naalala ko ang aking kahihiyan noong Sabado. Wala nang lugar para sayo. Kung bibigay ako ngayon, sayang ang lahat. Lorna, 35 anyos ka na, sabi ko. Kung walang pera, iwan mo ang cart at umuwi. O tawagan mo ang asawa mo, siya naman ang lalaki ng bahay, di ba? Ang dakilang negosyante. Ma, halimaw ka. Sigaw niya. Tama si Ramon, baliw ka na. Kakasuhan kita. Binaba ko. Nanginginig ng kaunti ang kamay ko. Tiningnan ako ni MR Pineda ng may respeto. Ok lang po ba, Aling Nena? Perfect, Pineda. Pruning lang ng family tree. Minsan kailangang putulin ang mga sanga para hindi mabulok ang puno. Pag-uwi ko 4:00, pagod na pagod emosyonal. Hinubad ko ang sapatos at naupo sa sala. Biglang tumigil ang sasakyan sa labas ng mabilis. Malakas na katok, hindi doorbell, kundi suntok sa pinto. Nena, buksan mo yang pinto. Sigaw ni Ramon, hindi lang galit, lasing at desperate. Sumilip ako sa bintana. Hindi siya mag-isa. May lalaki na naka-white coat na may maleten. 2 malalaking nurse na naka-blue uniform. May pribadong ambulansya sa likod ng SUV na nakuha niyang muli gamit ang duplicate K. Pagkakamali ko. Alam naming nandito ka. Sigaw niya. Dinala ko ang doktor. Ipapahinga ka namin, Nena. Para sa ikabubuti mo. Psychotic episode ka. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Sinusubukan nila medical cop. Gusto nila akong isedate at ikulong para kontrolin ang pera ko bago mag-effect ang legal moves bukas. Malakas na katok. Aling Nena. Sigaw ng doktor. Ako si Yar Varela. Nag-alala ang manugang ninyo. Buksan po. Hindi namin gustong pilitin para sa medical emergency. Medical emergency, legal excuse para basagin ang pinto. Tumakbo ako sa study room. Nanginginig ang kamay pero malinaw ang isip, salamat sa Leonas. Tinawagan ko si Ate Matilde. Matilde, nandito sila. May ambulansya si Ramon at mga guns, gusto nilang pasukin ng puwersa. Huwag kang magbukas. Sigaw niya. Tatawagan ko ang pulis at pupunta ako riyan. I-record mo lahat. Huwag mong hayaang hawakan ka. Binaba ko at binuksan ang kamera ng cellphone. Lumapit ako sa pinto pero hindi binuksan. Crack! Narinig ko ang pagkabasag ng kahoy, sinipa ni Ramon ang pinto. Lumabas na kayo. Sigaw niya sa mga nurse. Mapanganib siya. Nag-retreat ako sa hallway. Takot, totoong takot. 3 lalaki laban sa 68 anyos na babae. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Tumama sa dingding. Una si Ramon, mata pula. Amoy murang whiskey. Sa likod niya ang peking doktor at 2 nurse. Nandoon siya. Turo niya, hingal.
Halughugin ninyo. Naghahalusinate siya. Sumulong ang mga nurse. Hinto. Sigaw ko ng malakas. Itinaas ang cellphone para i-record. Ito, why trespassing? Live na ito. Nagdalawang isip ang doktor. Tinakpan ang mukha. Pero itinulak siya ni Ramon. Gawin mo trabaho mo, tanga. Baliw siya. Sumugod ang isang nurse. Hinawakan ang braso ko, masakit sa joints ko. Bitawan mo ako. Sigaw ko, pumiglas. Relax, Lola. Pikit lang para makatulog ka. Sabi ng nurse nang may tawa habang ang isa ay naglabas ng syringe. Naramdaman ko ang panik. Matatalo ako. Ramon. Sigaw ko, tinitingnan siya sa mata. Kung gagawin mo to, walang tawad. Makukulong ka habang buhay. Ngumiti siya ng baluktot at malupit. Ikaw ang mabulok sa mental, nena. At alagaan ko ng mabuti ang pera mo. Lumapit ang karayom sa braso ko. Sa sandaling iyon sirena. Hindi isa, marami. Malapit na. Ang matalim na tunog ng pulis patrol ay pumuno sa kalye at pumasok sa basag na pinto. Natigilan ang mga nurse. Namutla ang doktor at itinago agad ang syringe. Ano yan? Tanong niya ng kinakabahan. Tuloy. Tapusin. Sigaw ni Ramon ng desperate. Halos natin na. Pumunta na ang pulis. Labas kayo ng MAY, itaas NA kamay. Surrounded ANG bahay. Sigaw ng megaphone mula sa labas. Tumakbo si Ramon sa bintana. Mukha niya mula tagumpay patungo sa takot na sukdulan. Sinamantala ko. Kinagat ko ng malakas ang kamay ng nurse na humahawak sa akin. Sumigaw siya at binawi ang kamay. Tumakbo ako sa study room at isinara ang pinto. Nilok. Naririnig ko ang sigawan sa labas. Narinig ko ang botas ng pulis na pumapasok. Narinig ko si Ate Matilde na sumisigaw ng utos. Dakpin ninyo yung lalaki. Attempted kidnapping, physical injuries, property damage. Naupo ako sa sahig, nakasandal sa pinto. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Sumasakit ang dibdib. Malapit na talaga, sobrang lapit. Pero habang naririnig ko ang paghahandcuff kay Ramon sa sala ko, habang sumisigaw siyang error lang to, alam kong tapos na ang silent execution. Nabasag na ang katahimikan. Ngayon darating ang ingay at malakas na ingay iyon. Kinuha ko ang certificate ni Doc Arango mula sa bag at nyakap ito sa dibdib ko. Iyon ang life vest ko. Gusto ni Ramon ng digmaan. Gusto niyang ipakita ang kapangyarihan. Ngayon makikilala niya ang tunay na kapangyarihan, hindi ng brute force, kundi ng batas at ng inang nagdesisyong huwag nang maging biktima, kundi maging hukom. Tumayo ako, inayos ang suit, pinunasan ang pawis, at binuksan ang pinto para makita kung paano dinala ang manugang ko na naka-handcuffs. Oras na ng final revelation. Ang tunog ng handcuffs na sumasarado ay metallic, tuyo, at final. Click, click. Hindi ko akalain na maririnig ko iyon sa sarili kong sala at lalong hindi sa ama ng apo ko. Nandoon si Ramon, mukha nakadikit sa sahig na kahoy na dating dinudumihan niya ng sapatos na puno ng putik at yabang, habang binabasa ng pulis ang rights niya ng monoton na kaiba sa hysterical na sigaw niya. Error ito. Bitawan ninyo ako. Respetadong negosyante ako. Baliw yang matanda na yan. Siya ang sumalakay sa akin. Pumasok si Ate Matilde na parang general sa nasakop na lupain. Lumampas siya sa mga pira-piraso ng pinto nang hindi tumingin pababa. Inayos ang salamin at itinuro ang peking doktor na nakasubsob sa dingding. Officer, sabi niya ng bakalang boses, tiyakin ninyong ma-identify ng buo yung nasa white coat. May malakas akong hinala na si Yar Vaela, iyan kilala sa pag-issue ng controlled prescriptions kapalit ng suhol. Kung siya nga, nabunyag natin ang medical influence peddling ring. At sa dalawang gorilla na naka-nurse uniform, ay check ninyo ng mabuti. Taya ko ang pensyon ko, may record ng physical assault. Nakatayo ako sa pintuan ng study room. Hawak pa rin ang cellphone na nagre-record. Hindi na nanginginig ang kamay ko. Ang takot ay nawala, napalitan ng malamig na kaliwanagan. Nakita ko si Ramon na ganoon nahihiya. Talo, may sipon sa ilong, gusot ang suit, hindi nagbigay ng saya. Hindi ako sadista. Nagbigay ito ng malalim na kalungkutan. Kalungkutan para kay Lorna na pinili ang ganitong lalaki. Kalungkutan para kay Miguel na magdadala ng apelidong iyan. Pero higit sa lahat, malaking ginhawa. Ang halimaw na kinatakutan ko, na nagpababa sa akin bilang matanda at mahina, ay isa lang palang schoolyard bully na natutunaw sa unang tunay na awtoridad. Aling nena, lumapit ang sergeant, matanda na may bigote, tinitingnan ako ng may respeto. Ok lang po ba kayo? Kailangan nyo ba ng medical attention? Perpekto po ako, sergeant, sabi ko habang inaayos ang jacket. Medyo na-shock lang sa lakas ng pagpasok nila sa bahay ko.
Kailangan po naming isama kayo sa station para mag-file ng formal complaint. May video, may testigo, may flagrancy. Trespassing, damage, attempted illegal detention, physical injuries. Kung idagdag pa yung pasa sa braso ninyo, matagal siyang makukulong. Tinaas ni Ramon ang ulo nang marinig iyon. Lorna. Tawagan si Lorna. Sigaw niya. Sabihin ninyo na pinatulan ako ng nanay niya. Dinala siya palabas ng itinutulak. Pagdaan sa tabi ko, sinubukan niyang tingnan ako ng may galit, pero itinaas ko ang tingin. Hindi ko ibinaba ang mata. Pagkaalis nila, naupo ako sa sofa. Umupo si Ati. Matilde sa tabi ko at hinawakan ang kamay ko. Mainit ang kamay niya. Magaling ka, nena. Sobrang galing. Ang video mo ginto iyan. Malinaw na siya ang nag-utos na isedete ka. Premeditation iyan. Ano ang susunod, Mati? Tanong ko. Ngayon pupunta tayo sa station. Maghanda ka, nagsisimula pa lang ang emotional storm. Darating si Lorna at darating ng todo. Ang police station ay may amoy ng lumang kape, murang disinfectant, at desperation. Inilagay nila ako sa private offices salamat sa impluensya ni Matilde para, hindi sa waiting area. Natatapos ko ng pirmahan ang statement nang marinig ko ang sigawan sa labas. Saan ang asawa ko? Gusto kong makita ang asawa ko at ang nanay ko. Ma, si Lorna. Binuksan ng sergeant ang pinto. Pumasok si Lorna na parang bagyo. Hawak niya si Miguel na nakabalot sa kumot, buhok gusot, mata pula at namamaga. Pagkakita sa akin na nakaupo ng kalmado kasama ang abogado at tasa ng tsaa, tumigil siya. Sandaling katahimikan. Tiningnan niya si Matilde. Tiningnan ako. Ma, bumaon ang boses niya. Ano ang ginawa mo? Sabi ni Ramon, pinatulan mo siya sa kulungan. Sabi niya, pinatunguhan mo siya. Umupo ka, Lorna, sabi ko ng mahina, tinuro ang upuan. Ayaw kong umupo. Sigaw niya, hinigpitan ang yakap kay Miguel. Umiyak na si Miguel. I-withdraw mo agad ang charges. Ama siya ng apo mo. Paano ka naging ganito kalupit? Tinulungan ka lang nila. Akala nila may problema ka sa utak. Tumayo si Ati. Matilde ng dahan-dahan. Emares Lorna. Sabi niya ng kalmado, pero may autoridad. Sukatin ninyo ang mga salita. Ang asawa ninyo ay hindi tumulong. Nag-hire siya ng disbarred doctor at 2 guns para pasukin ang pribadong bahay. Drug ang may-ari. At kidnap para ipilit ang legal incapacity. Malubhang krimen iyan. At may video, audio, at testigo kami. Nanganga si Lorna, pero walang lumabas. Tumingin siya kay Matilde nang may takot kilala niya kung sino si Matilde. Ma, lumipat siya sa pleading mo de yung dating epektibo sa akin. Desperado lang si Ramon. Pinressure mo siya sa bahay at sasakyan. Na-corner siya. Alam mo namang impulsive siya. Pero hindi masama. Gawin mo para kay Miguel. Tingnan mo ang apo mo. Gusto mo bang lumaki siya na walang tatay sa kulungan? Tiningnan ko si Miguel ang inosenteng mukha. Pula sa iyak. Pinupunit ang puso ko. Pero pagkatapos, tiningnan ko si Lorna, isang 35 anyos na babae na kumikilos pa rin na parang bata. Pinoprotektahan ang karahasan. Pinoprotektahan ang abuso. Para lang hindi mawala ang status at comfort. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Akala ni Lorna ay yayakapin ko siya magbibigay. Lumapit siya ng isang hakbang. Pero tumigil ako sa 1 metro. Lorna, tingnan mo ako, sabi ko. Tinaas niya ang tingin. Noong Sabado, sinabi mo na wala akong lugar, na sobra ako. Ngayon, sinubukan ni Ramon na burahin ako sa mapaikulong sa mental para kunin ang pera ko. At ikaw, pumunta rito para sabihing patawarin ko siya. Ma, pamilya tayo. Ang pamilya ay hindi nagdrog para magnakaw, Lorna. Ang pamilya ay nagpoprotekta. At ako, pinoprotektahan ko ang pamilyang ito. Pinoprotektahan kita kahit bulag ka pa. Kinuha ko sa bag ang makapal na envelope. Ano yan? Tanong niya. Pinupunasan ang luha gamit ang likod ng kamay. Ito, anak, ang buong realidad. Ibinigay ko sa kanya. Dahil hawak niya si Miguel, inilagay niya sa mesa para buksan. Basahin mo, utos ko. Kinuha niya ang mga papeles. Unang certificate ni Doc Arango. May petsa ngayong araw. Notarized. Full mental faculties. Superior IQ. No cognitive decline. Namutla siya. Alam mo na susubukan nila ito. Siyempre alam ko. Kilala kita, Lorna. Kilala ko ang kasakiman ni Ramon. Naghanda ako. Habang umiyak kayo sa nabasag na party, binubuo ko ang proteksyon ko. At ito, itinuro niya ang pangalawang dokumento. Iyan ang copy ng modified will ko. Pinirmahan ko kaninang umaga
bago pumunta rito. Binasa niya ang heading at napahiyaw ng mahina. Pinutol mo ako sa mana. Bulong niya, nabigla. Hindi ko pinutol ng buo, pagtama ko. Binawasan ko lang ang kontrol mo. Binasa niya ng mabilis. Lahat ng assets mga bakery, commercial spaces, investments ililipat sa irrevocable trust. Tumingin siya ng nanginginig. Beneficiary principal, Miguel. Administrator, external counsel mula sa law firm. Horror sa mukha niya. Ma, ibig sabihin hindi kami makakatanggap kahit piso. Si Ramon, umaasa sa mana na iyan para bayaran ang utang niya sa sugal. Bingo. Lumabas ang salita ng mag-isa. Utang sa sugal. Tanong ko, itinaas ang kilay. Kinuha ni Matilde ang notepad at nagsulat. Napagtanto ni Lorna ang slip niya. Hindi sugal. Mga risky investments. Huwag ka nang magsinungaling, Lorna. Tapos na. Malakas ang boses ko sa maliit na opisina. Alam ko na ang office sa EDSA ay front lang. Alam ko na may utang si Ramon sa mapanganib na tao kaya siya desperado na ideklara akong baliw para kontrolin ang accounts ko. Hindi dahil sa party, Lorna. Para iligtas ang sarili niya. At ikaw, alam mo o hininala mo. Pero pinili mong tumingin sa kabilang banda para makapaglaro pa rin ng sosyal na buhay. Umupo si Lorna sa upuan. Umiyak ng walang lakas. Takot ako, ma, amin niya. Bumalik sa batang pumupunta sa kama ko kapag may kulog. Malaki ang utang namin. Kung manatili si Ramon sa kulungan, darating ang mga tao roon. Darating sa bahay. Hindi darating sa bahay, sabi ko ng matigas. Dahil akin ng bahay. At bukas, maglalagay ako ng private security sa gate. Kayo ni Miguel ay ligtas doon kung magdesisyon kang itigil ang pagdepensa sa kriminal na iyan at magsimulang kumilos bilang ina. At si Ramon, manatili siya roon. Pinakligtas na lugar niya ngayon sa kulungan. Hindi siya basta madadala ng mga utang niya. Dapat magpasalamat ka pa. Nailigtas ko ang buhay niya. Tiningnan niya ako nang may halo ng takot at pagkamangha. Hindi niya pa ako nakita ng ganito si Aling Nena na strategist, na marunong maglaro ng chess sa buhay ng tao. Hindi niya ako nakilala noon. Nakita lang niya ang nagbibigay at medyo tanga. Hindi kita makilala, bulong niya. Iyan ang pagkakamali mo buong buhay mo, anak. Hindi mo ako pinag-abalahang kilalanin. Nakita mo lang ang nakikinabang sa'yo. Pero ito ako. Ito ang babaeng nagpakain sa'yo at ito rin ang babaeng magliligtas sa anak mo sa kahirapan. Kahit kailangan kong lampasan ka para gawin iyon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang batang abogado. Pawis na pawis. May murang malit siguro public attorney o kaibigan ni Ramon sa college. Emares, ako ang magre-represent kay Emar Ramon. Gusto naming mag-negotiate. Hinarang siya ni Matilde bago makadalawang hakbang. Walang negotiation dito, kolegi. May lahat kami ng ebidensya. Kung gusto mo ng payo mula sa dating judge sabihin mo sa kliyente mo na mag-guilty plea at maghanap ng plea bargain para sa reduced sentence. Dahil kung mag-trial tayo sa ebidensyang ito, 0 taon siyang makukulong sa attempted aggravated kidnapping. Tumingin ang abogado kay Lorna, kay Matilde, sa akin. Nakita niyang walang butas. Konkreto ang peder. Buntong hininga siya. Kakausapin ko siya. Pag-aalis niya, bumalik ang katahimikan pero hindi na tense. Katahimikan tagatapos ng labanan. Kapag nawala na ang usok at nakikita na ang resulta. Lumapit ako kay Lorna at hinawakan ang balikat niya. Nanigas siya pero hindi umatras. Anak, sabi ko, 2 opsyon ka lang. Pwede kang umiyak pa rin para sa asawang magdadala sa iyo sa hukay. O pwede kang tumayo, punasan ng luha, at matuto kung paano patakbuhin ang tunay na negosyo. Dahil sa trust, may monthly allowance ka na disenteng halaga. Pero kung gusto mo ng higit pa kailangan mong magtrabaho. Trabaho? Tanong niya nang nalilito. Totoong trabaho, Lorna. Sa bakery. Simula bukas 6:00 ng umaga sa administration. Matututo ka kung saan galing ang perang gusto mong gastusin. 6:00. Pero si Miguel. Mag-a-apply ako ng trusted yaya. Ako ang magbabayad. Ikaw, magre-report sa trabaho. Iyon o mag-isa kayong magtiis sa utang at asawa sa kulungan. Ikaw ang bahala. Tumingin si Lorna kay Miguel na nakatulog na sa kandungan niya. Hinaplos niya ang ulo ng bata. Alam niyang wala siyang choice. Ako na ang may full control. Nasira na ang mundo niya ng fantasya at ang tanging life vest na iniaalok ko ay gawa sa pawis at disiplina. Sage, ma, bulong niya. Nandoon ako. Lumabas ako ng stasyon ng gabing iyon. Ramdam ang malamig na hangin sa mukha. Kasama ko si Matilde, mukhang satisfied. Brilliant, Nena. Checkmate sa hariat ginawa mong paon ang reyna sa isang galaw lang.
Ayaw ko sanang gawin, Matilde. Sumusumpa ako. Alam ko. Pero minsan, para mailigtas ang paa, kailangang putulin ang gangren. Sumakay kami sa taxi. Habang lumalayo ang sasakyan, sumulyak ako sa rear window. Naiwan si Lorna sa entrance ng station. Maliit at mag-isa sa ilalim ng neon lights, naghihintay ng taxi. Hindi na siya ang mayabang na babaeng sumara sa akin sa simbahan. Parang babaeng nagising mula sa mahabang koma. Nakakulong si Ramon. Protektado ang ari-arian ko. Ang anak ko, sa unang pagkakataon sa buhay niya, kailangang kumita ng sariling tinapay. Kinuha ko ang cellphone daan-daang notifications. Kumalat na ang balita ng arrest sa subdivision chats. Eskandalo sa bahay ni Aling Nena. Sa halip na mahiya, ipinagmalaki ko. Sige, magkwentuhan kayo. Malaman ninyo huwag kayong maglaro kay Aling Nena ng panaderya. Saan po tayo, Aling Nena? Tanong ng driver. Tiningnan ko ang orasan na 9:00 ng gabi. Pinakamahabang araw ng buhay ko. Doon tayo maghapunan, Matilde, sabi ko sa kaibigan ko. Gut na gutma ko at gusto kong magtoos. Sa tagumpay, tanong niya, hindi sa feature. Dahil sa unang pagkakataon matagal na panahon, ang future ni Miguel ay hindi na nakasalalay sa swerte na nakasalalay sa akin. Binilisan ng taxi at nawala sa ilaw ng lungsod. Ipinikit ko ang mata at, sa gitna ng pagod, ngumiti ako. Nabawi ko ang lugar ko hindi sa nabasag na binyag, kundi sa ulo ng hapag ng buhay, kung saan dapat talaga ako. Pero alam ko, hindi pa tapos ang kwento. Hindi magiging tahimik si Ramon magpakailanman at kailangang patunayan ni Lorna kung talagang galing siya sa dugo ko o hopeless case na. Bukas, 6:00 ng umaga, magsisimula ang tunay na pagsubokang buong pagbabago. Sabi nga, ang tinapay para maging masarap ay nangangailangan ng 3 bagay. Malakas na harina, buhay na lebadura, at higit sa lahat oras. Maraming oras at pasensya para mag-live-in, para lumaki at magmature ang masabago pumasok sa apoy. Kung minadali, matigas at hindi nakakain. Sa mga anak, ganoon din kahit minsan. Tulad kay Lorna, kailangang muling imasa kapag akala mo tapos na. Martes pagkatapos ng pag-aresto kay Ramon, tumunog ang alarm ko 4:30 ng umaga. Oras na natutulog pa ang Maynila, pero tayo na mga panadero ay gising na. Naamoy ang malamig na hangin, alam na hindi naghihintay ang araw. Nagbihis ako ng puting uniformyong matagal ko, nang hindi suot, dahil naging administradora na ako. Isinuot ko ang hairnet, anti-slip shoes, at bumaba sa kusina. Hindi ako uminom ng kape sarado ang tiyan sa nerbiyos. Darating ba siya? Maliwanag akong nagsabi kay Lorna. 6:00 sa production floor. Kung 1 minuto kang huli, hindi ka papasok. Dumating ako sa main bakery 5:15. Amoy lebadura at banilya parang yakap na matagal. Binati ko si Mang Pepe, head baker ko na 30 taon na sa akin. Braso puno ng paso sa trabaho, pero puso ginto. Magandang umaga, Aling Nena, sabi niya ng gulat na nakita ako naka-apron. May problema ba? Kulang sa tao? Wala, Pepe, sabi ko habang itinatali ang apron. May bagong empleyada, ngayon apprentice. Ako mismo ang magsusupervise. 5:55. Tumayo ako sa tabi ng time clock sa entrance ng staff. Dumadating ang mga empleyado. Nagche-check-in. Binabati ako ng may respeto at kuryosidad. 5:58 wala. 5:59 wala. May hapdi ng pagkadismaya. Hindi darating. Masyadong proud. Mas pipiliin niyang lumubog kaysa magkakamay ng dumi. At eksakto sa 6:00, nakita ko siya. Bumaba si Lorna mula sa taxi sa gate. Wala ng high heels o designer dress. Jeans na luma, simpleng puting shirt, tennis shoes. Buhok na kaponi ng magulo, mukha walang makeop. Mukha siyang maputla, may eyebags na malalim parang walang tulog. Tumakbo siya papasok, hingal, tiningnan ang orasan 6:30. Tiningnan ako, nakapamaywang ako, parang bantay. 30 seconds late ka, sabi ko ng tuyo. Lunok siya, namuo ang luha pero hindi tumulo. Na-traffic ang taxi, at makulit si Miguel sa yaya. Itinaas ko ang kamay para itigil siya. Walang pakialam ang masa sa excuses mo, Lorna. Kung hindi pumasok sa oras sa oven ang tinapay, masisira. Kung hindi alis ang delivery truck 7:00, walang almusal ang customers. Dito, hindi ka anak ng may-ari. Dito, ikaw ang utility at packaging aid. At nagsimula na ang shift mo. Tumingin siya sa akin sandali. Pinoproseso ang kahihiyan. Nakita ko ang laban sa mata niya, isang bahagi, gusto nang umalis, sumigaw, at umuwi. Pero ang isa pang bahagyang nakakita sa asawa na nakahandcuffs
At zero balansialam na ito ang tanging life raft. Ibaba niya ang ulo. Opo, ma'am, bulong niya. Nag-time in siya. Tunog na mechanical clock simula ng bagong buhay niya. Ang unang mga linggo ay impyerno. Hindi ko ikukubli impyerno para sa kanya. At sa paraan din sa akin. Masakit makita siyang nagwawalis ng harina sa sahig. Nagbubuhat ng mabibigat na kahon. Nababasag ang mga kuko na dati inaalagaan. Nakayuko ang likod at namamaga ang paa sa katapusan ng shift. Nag-uusap ang mga empleyado. Hindi ba yon ang anak ng boss na pinakasalan ang mayaman? Dito pantay-pantay tayo, sabi ko. Ang trabaho ay nagpapadakila. At kailangan niya ng maraming dignidad. Umiyak si Lorna sa CR. Naririnig ko siyang humagulgol sa break time. Pero palagi siyang bumabalik pinupunasan ang mukha. Isinuot ang hairnet. At nagpapatuloy sa pag-empake ng pandesal. Sa una, galit itinatapon ang plastic bags, humihingal. Pero unti-unti, gumagana ang magik ng physical labor. Ang tunay na pagod ng katawan ay naglilinis ng isip. Kapag masakit ang kalamnan sa trabaho, wala nang lakas para gumawa ng drama o mag-alala sa sasabihin ng mga kaibigan sa club. Isang buwan pagkatapos, unang tunay na pagbabago. Biyernes ng malaking production. Nag-jam ang isa sa Dow mixers. Matagal bago dumating ang technician. May urgent order para sa hospital at nakatigil kami. Galit na galit si Mang Pepe, binubugbog ang makina. Ako nasa opisina, nagre-review ng invoices. Bigla kong nakita si Lorna na lumapit sa makina. Siya na hindi marunong gumawa ng kahit ano. Sensor digital iyan, sabi ni Lorna, tinitingnan ang panel. Hindi mechanical, Pep. Software nag-lock. Alis, bata. Huwag kang makialam, galit ni Pepe. Hayaan mo akong tingnan. Sabi niya ng may autoridad na hindi ko pa narinig hindi yung spoiled brat, kundi yung gustong mag-solve. Nakita ko kung paano. English ang manual kaya, hindi ninyo naiintindihan. Yumuko siya, binuksan ang side panel, kinuha ang cellphone, nag-search na mabilis, at nag-press ng sequence sa touchscreen. Reset system, calibrate, bulong niya. Ilang segundo pagkatapos beep. Bumalik ang motor. Umikot ang blades ng malakas. Tahimik ang buong planta. Nakanganga si Mang Pepe. Tumigil ang iba sa trabaho. Tumayo si Lorna, pinagpag ang harina sa tuhod. At ngumiti mahinhin, saglit, pero tunay. Tapos na. Tuloy na kayo. Bravo, iha. Sigaw ni Pepe at binigyan ng malakas na tapik sa likod na halos matumba siya. Nailigtas mo kami. Nakita ko ang pamumula ni Lorna hindi sa hiya, kundi sa pride. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naging useful siya. Sa unang pagkakataon, may palakpakan hindi dahil sa itsura o ari-arian, kundi dahil sa ginawa niya. Mula sa bintana ng opisina sa second floor, naramdaman kong lumawak ang dibdib ko. Nagsisimula ng gumana ang lebadura. Habang nakikipaglaban si Lorna sa harina, tuloy ang legal battle kay Ramon. Walang awa si Matilde. Isang beses lang ako nagbisita sa kulungan 3 buwan pagkatapos ng insidente. Siya mismo ang humingi sa akin sa pamamagitan ng public attorney. Nakita ko siya sa likod ng bulletproof glass. Hindi na siya payat, buskot, tingin ng hayop na nasukol. Aling Nena, sabi niya sa intercom, nanginginig. Pakikalmahan mo na ang kaso. Natuto na ako. Manunumpa ako alisin mo ang charges. Lalayo ako. Pipirmahan ko kahit ano. Tiningnan ko siya at walang galit. Ni awa. Walang pakialam. Parang lumang muebles na itinapon mo na sa basura. Hindi ako pumunta para magnegosyete. Ramon, sabi ko. Pumunta ako para ibigay ito. Idikit ko ang papeles sa salamin. Mga divorce papers. Pinirmahan ni Lorna kahapon kusang loob. Hindi ko pinilit. Hiniling niya ang full custody kay Miguel. At dahil ikaw ay mananatili rito ng 7-8 taon sa attempted kidnapping, ibibigay ito ng judge ng walang tanong. Binugbog niya ang salamin ng galit. Hindi niya magagawa ito sa akin. Mahal niya ako. Walang silbi siya kung wala ako. Doon ka nagkamali, Ramon. Walang silbi siya kasama mo. Kasama mo, dekorasyon lang siya. Ngayon, natututo na siyang maging babae. Bruha ka. Sigaw niya, laway sa salamin. Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang sarili mo, bata. Sumali ka sa malaking liga gamit ang pera ng iba at talento na hiram. Nang madiskubre ka, sinubukan mong kagatin ang kamay na nagpapakain sa'yo. Enjoy your stay. Binaba ko ang receiver at tumayo. Lumabas ako ng kulungang kulay abo at naglakad patungo sa sikat ng arawalam na sarado na magpakailanman ang pinto na iyon. Natanggal na ang cancer sa pamilya natin. Lumipas ang 6 na buwan, 8 buwan. Patuloy si Lorna sa bakery. Hindi na siya sa cleaning.
Napromote siya sa logistics supervisor. May natural talent pala siya sa organization at pakikipagdeal sa suppliers. Ang dating ugali na pangmamaliit sa waiters, ngayon ginagamit sa pagnegosyo ng mas murang harina at pagdiyak na on time ang delivery. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay personal. Lumipat siya mula sa malaking bahay. Sinabi niya sa akin isang hapon, habang nagkakape sa kusina ko at dala niya si Miguel. Ma, masyadong malaki ang bahay, sabi niya habang nagpapakain ng lugaw sa bata. Masyadong mahal panatilihin kahit hindi mo ako singilin ng renta. Parang walang laman doon. Masyadong maraming alaala ng peking buhay. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ko. Nakahanap ako ng maliit na apartment malapit sa bakery. 2 kwarto lang. Pero maganda at kaya ko bayaran gamit ang sweldo ko. Sarili kong pera. Tumayo ako at hinalikan siya sa malakas at tunog. Ipinagmamalaki kita, anak. Tumingin siya sa akin at may luha sa mata. Patawarin mo ako, ma, bulong niya. Patawarin mo ako sa lahat sa binyag, sa pag-iwan sa iyo sa labas, sa pagiging bulag ko. Pinatawad ka na, anak ko. Ang tawad ay pinaglalaban sa gawa, hindi sa salita. At napatunayan mo na. Dumating ang unang birthday ni Miguel 1 taon. Parang isang siglo mula sa masamang binyag na iyon. Ngayon, hindi sa Crystal Palace ang handaan sa hardin ng bahay ko. Hindi 150 bisita, 40 lang. Nandun ang mga leonas ko, Tita Tess, Ati, Matilde, Sofia. Nandun si Mang Pepe at Mrs. niya, ilang co-workers ni Lorna sa bakery, at ilang pinsan na sulit. Walang 5-course banquet o influencers. May lechon, fishball, barbecue, beer, halo-halo, at malaking cake na gawa ni Mang Pepe at pinalamuti mismo ni Lorna. Nakaupo ako sa garden chair. Nanonood kay Miguel na sinusubukang basagin ang piñata kasama ang nanay niya. Tumatawa si Miguel ng malakas. Tumatawa rin si Lorna may merengue sa mukha. Buhok na kalugay, nakasimple na floral dress na nagpapabata sa kanya ng 10 taon at libu-libong beses na mas maganda kaysa noong araw sa simbahan. Bigla, humingi ng katahimikan si Lorna. Kumuha ng baso at hinampas ng mahina ng kutsara. Gusto kong magsalita, sabi niya ng medyo kinakabahan. Tumahimik ang lahat. Hinintay niya ang tingin ko sa karamihan. 1 taon na ang nakalipas. Naggamit ako ng pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Simulan niya ng malinaw. Iniwan ko ang pinakamahalagang tao sa mundo. Sinabi ko na wala siyang lugar. Akala ko ang lugar ay sinusukat sa upuan, sa eleganteng mesa, sa status. Huminto siya para huminga. Walang nagsalita. Naririnig lang ang hangin sa puno. Pero sa taong ito, natutunan ko na ang lugar ng isang ina ay hindi sa upuan. Nasa pundasyon ito. Ang nanay ko, si Aling Nena, hindi lang nagbigay ng buhay niligtas niya ito. Tinuruan niya ako na kapag natumba ka, hindi ka nananatili sa lupa naghihintay na itayo ka. Ikaw mismo ang bumabangon. Lumapit siya sa akin. May buhol sa lalamunan ko na parang nuwes. Ma, sabi niya sa harap ng lahat. Ikaw ang nagtayo ng sahig na tinatahak ko. Ikaw ang nagtayo ng bubong na sumas-shelter sa amin. Habang may buhay ako, laging may lugar para sa iyo sa hapag ko, sa bahay ko, sa puso ko. Ikaw ang guest of honor ng buhay ko. Tumayo ako gamit ang baston at nagyakapan kami. Mahaba, malakas na yakapin nagbuklod ang lahat ng bitak sa pag-ibig namin. Naririnig ko ang palakpakan ng mga kaibigan ko. Nakita ko si Mang Pepe na pinupunasan ang luha gamit ang apron. Dumapo si Miguel sa paa ko, humihingi ng buhat. Binuhat ko siya tinulungan ni Lorna at 3 kaming nakatayo roon sa gitna ng hardin. 3 henerasyon. Tumingin ako sa langit maliwanag at asol. Naisip ko si Mang Rudy. Tingnan mo, old man, sabi ko sa isip. Nagawa natin. Hindi nawala. Naayos natin ang puno. Nagpatuloy ang handaan hanggang gabi. May musika, tunay na tawa. Walang post photos para sa Instagram. Pero may mga sandali na nakaukit sa kaluluwa. Sa huli ng gabi, nang makaalis ang lahat at tinulungan ko si Lorna na magligpit ng pinggan dahil ngayon ayaw na niyang ako lang ang gumagawa na upo ako sandali sa porch. Kinuha ko ang cellphone, binuksan ang banking app. Tiningnan ang balance ng trust buo at lumalaki. Pero pagkatapos, tiningnan ko ang wallpaper. Selfie namin kaninang hapon ako, Lorna, at Miguel, may mansa ng ising sa ilong. Iyon ang tunay kong yaman. Nagsimula ang kwentong ito na pakiramdam ko'y invisible. Tinanggihan, matanda. Walang lugar para sa'yo. Maaring sinira ako ng katagang iyon. Maaring itinulak ako sa sulok para maghintay ng kamatayan ng may sama ng loob. Pero ginamit ko ito bilang gasolina. Pinatunayan ko na ang edad ay hindi parusa ito ay ranggo. Na ang mga matatandang babae ay hindi disposable.
Tayo ang mga arkitekto ng kaligtasan. May mapa tayo, may susi tayo at kung susubukan nila tayo, may kapangyarihan tayong magsara at magbukas ng pinto ayon sa gusto natin. Ngayon, bawat umaga pagpasok ko sa bakery at nakikita ko ang anak ko na nangunguna sa team. Nakikita ko ang apo ko na lumalaki ng ligtas at minamahal. Alam ko ligtas ang legacy ko. Hindi lang nabawi ang lugar ko, binago ko ang kaharian ko. Ako si Aling Nena, 69 anyos na. At kung may magsabi ulit na walang lugar para sa akin, ngingiti ako at sasabihin, ingat, bata. Ang mundo ay akin. Pinapahiram ko lang sa'yo. At iyon, mga kaibigan, ang pinakamatamis na katotohanan, mas matamis pa kaysa sa pinakamasarap na bagong lutong tinapay.